Pagpalang tanghali po, kumakain ako eh. Ito, pakinggan naman natin si si Din sa kanyang vlog tungkol sa Ocean. Talagang dito makikita mo, umuulat po ng milyones. Siyempre, mapartya ka lang ng barya, hindi ka papayag. Kaya tingnan natin si Din sa kanyang vlog. Damas y caballeros, Ayan. earlier we became among the first vloggers to report about this 300 million payola. Armandin, vlogger po yan. Magaling yan. Earlier we became among the first vloggers to report about this 300 million payola para sa 18 fake Marines, mostly fake Marines, who made the expose na sila nagpa-deliver o sila nag-deliver ng 800 billion kina President Bongbong Marcos, kina yung mga kongresista at pati na si nakakulong pa, kahit nakakulong pa si Laila de Lima, nakatanggap rin daw ng pera. So, sabi doon sa report na out of the 300 million, 150 million napunta kay Mike Defensor at 50 million kay Levy Baligot. So far, nag-react naman si Levy Baligot doon. Nirepost niya yung gumawa ng revelation. Nagtataka lang tayo kasi kahit nasira yung reputasyon ni Levy Baligo doon, kung bakit binanatan lang niya yung gumawa ng post na yun, pero hindi niya kinasuhan. Sana swak na swak yun sa kasong libel at cyber libel. Swak na swak. 8 years rin yan at 1 million fine. Bakit hanggang ngayon hindi pa kinakasuhan ni Atty. Levy Baligot? Kawawa naman yung pamilya niya na isipin na tumanggap siya ng mayaman pa naman ito. Mayaman rin asawa ni Atty. Levy Baligot. Maliit yan sa kanya, yung 50 million. Maliit yan. So, sana sayang yung reputation is in serious attack. Dapat kasuhan na itong nag-post niyan. At kahapon yun, may dinaya rin si Baligot na wala naman daw sila nakinabang sa ginawa nilang expose. So apart from that, apart from the 300 million na di umano'y nanggaling kay Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, meron rin pala 200 million. Grabe, talagang money is the root of all evil. Talagang ang dami nilang pera, may 300 na, meron pa rin parang 200 million. Ito pa lang dahilan kaya pinag-aawayan yung mga di umano'y bodyguard ni Saldico. At out of the 18, 8 ay talagang security detail, pero umalis at binalikan si Saldico dahil may iniwan pala si Saldico ng 200 million para sa sweldo nila for the next 2 years. Pero ang binigay lang sa kanila ng general, ex-general, ex-army general na hawak sa kanila, ang binigay lang sa kanila 50,000 each.
Pagkatapos yun na, chinugi na ata sila. Kaya ngayon, pumunta sila sa highest bidder. Sabi nila sa 200 million kay Saldico, 50,000 lang ang dumating sa amin. Wala na kaming trabaho ngayon. Kayo, magkano bibigay nyo sa amin? Sabi, sige, tigpa 5 million kayo. Sige, call. Parang ganyan ang lumalabas. At this is coming no less from the NBI director na si Melvin Matibag sa isang panayam sa DCMM kina Alvin Anchico at Doris Bigornia. So this is very serious at sabi niya this is based on their initial investigation at yung general na nabigyan di umano o iniwan di umano ni Saldico ng 200 million ay nakikipag-cooperate na sa NBI. No wonder, sinabi ni Matibag kahapon na ang trato nila dito sa 18 Marines or 16 lang sumipot kahapon ay persons of interest na, hindi witness sa crime. Hindi person of interest kasi sila mismo nakinabang sa pera ni Saldico. Sila mismo nagkaonsehan sila sa pera. Kaya nag-away-away na sila at kaya siguro binenta nila yung impormasyon kung ano man meron na nalaman nila, binenta nila sa kampo nila Sara Duterte. Sa kampo nila binenta nila sa kampo ni Mans sa Carpio. O meron kami impormasyon ganito, magkano? Grabe, dami nilang pera, nakakalula. Sa dami nilang pera, pare-pareho lang sila. Yung si Saldico, 200 off. Para hindi siya traidorin ng mga Marines niya. Iyon naman sila, grupo nila, Mans Carpio, 300. Mas pinalaki pa para makuha nila yung loyalty ng mga Marines. So, medyo stricto lang sa copyright si DCMM, PRTV Prime Media, kaya pakinggan na lang natin yung interview ni Melvin Matibag. Nakakasupot naman niya may sa konstitusyon na yung mga testigo na lumalabas, pwedeng tanongin isa-isa kung marami sila. Bakit po? Unang-una, to prevent influence or pollution. Baka mo mamaya, magkakaroon lang ng pollution. Dito, dinidiscuss pa niya bakit ini-insist nila na one-on-one sa NBI agent, hindi yung one for all for one. Hanggang dikit sila. Kwan sila lahat. Kasama sila lahat, 18 or nothing. Or kahapon 16 or nothing. Kasi daw pati sa banyo, pati sa date sa mga girlfriend at asawa nila, kasama sila. Tingnan ang consistency po na kanilang sinasabi. Pangalawa is protect the witness integrity. Na kung baka mamaya, naging walo sila, yung isang malaki ba yung istorya niya, hindi pa rin yung connection niya, hindi pwede sila pag-iwalay. Tapos, yung po, yung pag-observahan natin isa-isa, yung po anong kaliwanag niya ng sinasabi po nila. Yan po sila dapat nasa rules of evidence po yan, kaya ako nagpapakalit sa pronouncement ni Atty. Topacio, napakagaling na bugado. Ang salita niya aduda, suspicious, kasi hindi niya napugatan ng unay yung mandatong ginagawa ng isang ahensya. Attorney, bakit daw po gano'n na kayo magpa-fact-finding? Yung ombudsman may fact-finding din. Bakit dalawa yung magpa-fact-finding? Well, nakalimutan po nila, Article 13 ng Constitution, ng ombudsman po, ano sinasabi po doon? The ombudsman can deputize any agency to aid them in the investigation. Pwede po NBI, pwede po PNP, pwede po DOD, pwede po COA. So wala pong mali yun. Kaya ngayon, ang ombudsman, kung masarap yung palaya, pwede po sa nila, pero dinala niya sa NBI. Kaya po kami, we've given the right attitude to look into
kagulo na lumalabas. So, pwedeng sabay-sabay, pwedeng simultaneous, at hindi po magsasapawan yan. Ano ba? Hindi po dahil complementing po yan. Okay. Kasi nandun po yung sa Republic Act creating the Office of the Ombudsman. Kasi hindi po sila mag-delegate ng kanilang powers to aid them in the investigation. Opo. So walang redundancy, kumbaga, okay lang yun na mayroong ombudsman, mayroong DNBI. Wala pong strategy. Kaya po, sana po, sabihin natin kung ano yung tamang proseso sa tao. Huwag po natin gawin pang mga tao. Para po pag nagbigay sila ng opinion, nakita din lahat kung ano talaga yung dapat na basihan po ng pagkilos. Okay. Attorney, is it possible na ito ay parte ng destabilization attempt sa administrasyon? Yung anggulong ganyan, iniimbestigahan rin po ba ng NBI? Yun nga po yung tinitingnan namin sa Angulo kasi yung finding na dilig sa ICC, yung po ganyan, impeachment trial, magkakakonekta po yan yung personalities na involved. Kaya may mga iba po kami personalities pang pinapatawad. Yan po Angulo, hindi naman pwede imbestigahan ng ombudsman, kaya po ibinigay sa NBI. Kaya po ibinigay sa NBI yan. Okay, yung sinasabing general na nag-recruit sa mga ito, ba't hindi yan pinapangalanan? At yan ba iniimbestigahan din? May ipapatawag dito namin yan. Kaya napatawag din. po kami kitang hinihintay na personality na aming pinatawag. Kasi po, bago naman po kami ng patawag, sinisigurado namin na meron talagang kinalaman sa aming investigation yung tao yung pinapatawag namin. Opo. Kaya po ng asawa ni Congressman Mike Defensor, bakit pinatawag pa? Harassment daw. Siya po naglagay sa sarili niya para may patawag. Bakit po? Nung binalinig namin yung sasakyan ginamit, nung agent allegedly malis, nakarehistro po sa pangalan ng asawa niya yung sasakyan. So, sabi niya namin bakit may mga tao na nagkabasa ng mga kagaya po ni nagkabagin po ng isang iniimbestigahan natin, yung presence na saka nandito naman po as witness na apelyido si Pastor Efrain Tendero. Pinapatawag din po namin. O sa ito po minera, kaya hindi ko pa pinapangalanan kasi pinapatawag. Ay meron pa po kami personalities at mga lead na tinitingnan. Alam niyo po si Pastor Efrain Tindero. Bakit? Ano kaya naging papel nito? Ba't kailangan siyang ipatawag ng NBI? Alam niyo po si konting knowledge lang. Si Pastor Efrain Tindero sa PBC po siya. Doon sa Ardin ng Panalangin. Kung sino po sa inyong pamilyar doon, sa umaga yun, maga. Ardin ng Panalangin. Nakikinig po ako dati ron eh. Ngayon wala na siya doon. Hindi ko alam kung ano niya ngayon. No? Kung saan na nakasign dati doon sa FPBC, doon sa may Valenzuela. Doon po kasi ng FPBC, yung school na yun. No? Pastor po siya doon sa Ardin ng Panalangin. Kaya medyo obvious lang ako bakit kailangan, ba't nandun nabanggit ang pangalan ni Director NBI na si Melvin Matibag. So hintayin lang natin anong mga susunod na mangyayari, bakit siya ipitatawag. Okay, pakinggan na po natin muli si Din. Vlogger Arman Din. Pero, pinapatawag din po namin. O sa ito po minera, kaya hindi ko pa pinapangalanan at pinapatawag. Ay meron pa po kami personalities at mga lead na tinitingnan kung kinakailangan po siyang tawagin. Attorney, yung general, retired itong general na ito, di ba? Retired general. Okay na ito. General po, may captain 75 po ng PNA po. Hindi, anong sangay siya ng AFP o Philippine Army? Oo, pero retired na. Retired na po. Okay, anong papel niya sa in the scheme of things? Anong role niya? Anong papel Ang niya? nalilo pa ng po na roon na tumutante siya ang nag-recruit sa 100 para pag-security personnel sa grupo po ng Tactico. Kaya kung sinasabing grupo ng Tactico, hindi po yung 100 nag-security lahat ng Tactico. Kagaya po ito sa 18 pa lang. Ito po sa 18, nagamang antin, po. Yung mga ito, kung yung testigo na dumating ng Friday, na yung nakakain sa kanya. Oh. Hindi kay Tactico nakakain. Okay. So may papel po ito. Ibig sabihin yung dating general, tao, ni Zandico. Tactico po. Ayun. Director Ente. Oo, so ipapatawag din yan. Ang
So ano yung anggulo ng Melvin na yung dating general ay ginamit ang 18 dating Marines para gumawa ng kwento? Ganun ba ang anggulo tinitingnan? Kaya kung maraalan ko, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga Indian Marines, kaya nakagawa ng ganito kasi po, meron pong lumalabas na aming pag-finding na itong dating general na naglingkod sa kanila and parang siya hanggang sa kanya empleyado, eh iniwan na ng 200 million ni Santico to take care of this bodyguards na to, habang wala. Ulitin natin. Kaya kung maraalala niyo po, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga Indian Marines, kaya nakagawa ng ganito kasi po, meron pong lumalabas sa aming pag-finding na itong dating general na naglingkod sa kanila and parang siya hanggang sa kanya empleyado, eh iniwanan ng 200 million ni Santico to take care of this bodyguards na to, habang wala siya. Pero nangyari lang po, ito ay yung base sa testimony ko, nakarecord na tutulong aming investigation to, binigyan lang ng 50,000 ng isang beses lahat at hindi na pinatawag. Kaya 5 months after, nakakaranas ng kahirapan, biglang galing po dito, lumabas silang ganyan. Yun po yung actually niya. So in short, binulsa ni General Problem ang 200 million na iniwan ni Saldico at binigyan lang ng one time lang na 50,000, kaya nagwawala ito mga Marines. Kaya pumunta sa nag-over the backot sila from Sabi ko, Pantay, from security personnel or bagman ni Saldico, dahil nabukulan sila sa 200 million kung saan 50 million ang binigay sa kanila, nag-over the backot sila sa kabilang kampo, sa kampo nila Manscarpio. At sinabi, dito 50,000 lang, kaya nyo ba gawin bigyan kami ng 5 million? Okay, 5 million, kada isa sa inyo. Sige, call. Yan. Ganon yung nangyari. According to Melvin Matibag. Ulitin natin. Yung mga concern, nung testigo na dumating yung Friday, na yung naka-assign sa kanya. Oh. Hindi kay Santico naka-assign. Okay. So may papel po ito, ibig sabihin yung dating general, tao ni Santico. Si Santico po. Ayun. Direktamente. Oo, so ipapatawag din yan. Ang aspect na nga po nito mag-uusap natin, at lahat na po na mag-uusap at hindi consistent naman po yung sinasabi natin. No. Yung procedure natin. Oh. Kapag may protocol naman po sa evidence, impact-reported naman po yung investigation ka po sa NBI. Opo. So ano yung anggulo po ni Melvin na yung dating general ay ginamit ang 18 dating Marines para gumawa ng kwento? Ganun ba ang anggulo tinitingnan? Kaya kung maraalala niyo po, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga Indian Marines, kaya nakagawa ng ganito kasi po, meron pong lumalabas na aming pag-finding na itong dating general na naglingkod sa kanila and parang siya hanggang sa kanya empleyado, eh iniwanan ng 200 million ni Santico to take care of this bodyguards na to, habang wala siya. Pero nangyari lang po, ito ay yung base sa testimony po, nakarecord na magtulong aming investigation to, binigyan lang ng 50,000 ng isang beses lahat at hindi na pinatawag. Kaya 5 months after, nakakaranas ng kahirapan, biglang galing po dito, lumabas silang ganyan. Yun po yung actually niyan. Parang nagkaunsehan. Nagkaunsehan, Oo. madaling salita. Ako, yung tawag po doon sa legal section 11, Oo. nagkakunsihan po kaya section 11. Oo. Hindi, yun yung sinasabi. Pero hindi natin sigurado kung totoo ang ganun ang nangyari. Yun, inimbestigahan. Kasi po din yung investigahan natin. Okay. Ay, kung nakikinig ko Kung napatunayan po sa isang mga akusasyon nila sa mga personalidad na pinagbiyan na nagkakatuan, hindi po kami magdadalang isip na itatawag sa investigahan kung kailangan kasuhan po natin. Ayun. Ay, pero ito si former Congressman Mike Defensor, iniimbestigahan nyo rin for destabilization attempts against the admin? Dahil nyo na po nangyay, kasi tingnan nyo po, nung una sinasabi niya wala siyang kinalaman. But hindi natin na siya ang nag-organize ng press conference. Alam naman na po namin kasi ang Okay, sige, punta natin yan mamaya, si Mike. So, yan,
Dami talaga nilang pera, no? Ito yung mga, kumbaga, kung ganito ito, kung sabi naman ni Melvin Matibag, well documented, obviously, as we reported earlier, yung ex-general na yun, pumunta na sa ombudsman. Kasi pinadalhan siya ng subpoena Thursday, pumunta na sa ombudsman last Friday. At yun, nagbigay na ng kanyang salaysay. At kasama na rin dito yung 200 million. Baka siguro dinideny niya na may 200 million or something. Baka syempre i-deny niya yun. Or malay natin, baka inamin niya yun. So, lumalabas na pera lang. It's just kwan lang, kwan lang, money is the root of all evil talaga. Dahil ito mga Marines, bumaliktad, nilaglag ang dating boss nila, at least 8 sa kanila, 8. Nilaglag ang dating boss nila, kasi iba yung, yung 10, kasi yung 8 hindi pala naka-assign kay Saldico, naka-assign dito sa general. So, ang nangyari, iniwan sila ng 200 million galing sa nakaw ni siguro para hindi sila magsalita, galing sa nakaw ni Saldico, and then binigyan sila 50,000 lang according to Melvin Matibag, galing sa doon sa general na yun, kaya nagwala ito at tumakbo papunta sa group kampo ni Mans Carpio at sinabi, meron kami alam or willing kami mag-testify laban kay Saldico. Magkano bang amin dyan? Sige, bigyan namin kayo ng 5 million each. Sige, call. Yun, ganun. So, grabe, no? Grabe. Alam naman natin saan nanggaling yung pera ni Mans Carpio, galing rin naman sa drugs. At siyempre, baka galing rin kay Sara na sa confidential funds at saka sa 21 billion na nawala sa DepEd habang naroon siya. So, we'll see. Pero this is a big development. This is a big development na for all their claim na love for country, gusto lang nila expose yung si Saldico, gusto nila expose yung mga tumanggap ng pera sa flood control scam, yung pala wala eh. Ang puno dulo lang pala dito ay pera. First, may 200 million na onsehan hanggang napunta sa 300 million. So all in all, mayroon ng 500 million na pera na nakawan, pinaglalaruan. Sila, ang yaman nila. Kawawa naman tayo na naghihirap lahat. Okay? So we will be keeping watch on this issue, lalo na dito sa 200 million. At doon rin sa 300 million na claim na yun daw ang budget ng Marine Test Ops. At hintayin natin, baka talaga anytime now, kakasuhan na talaga ni Attorney Baligot yung gumawa ng claim na yun. At baka pwede rin nakasuhan si Melvin Matibag dahil sa 200,000 na claim, di ba? At 200 million na claim. O, galing yan sa NBI Director. Kaya sino ba tayo para pagdudahan ang NBI Director? Meron siya mga ebidensya na wala tayo, di ba? Okay, so sige. Tayo outside the Kulambu, hindi kasama sa mga milyon-milyones nila. Kuha na lang tayo, kumain na lang tayo ng kuha natin, simpleng hapunan, simpleng lunch. Sila habang ito, siyempre, buhay mayaman mga ito sa milyon-milyon na nakaw na pera ng bayan. Ito yung robbing the robber. Magnanakaw na nga si Saldico, ninakawan pa siya ng mga ito.
Okay. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good noon to all and see you in my next vlog. Magnanakaw. Galit sa kapwa magnanakaw. Talagang pag ang perang gumalaw sa tao, dapat ang pera ginagalaw natin. Hindi ang pera ang nagpapagalaw sa tao. Hindi na, pinagalaw sila ng pera. Siyempre, milyones ang pinag-usapan po, kaibigan. Sabi sa Biblia, yung Apostol Pablo, unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamahan. Dahil sa pag-aangat na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Ayan, yan ang kapigatian yung kaso nila sa NBI. Yan ang kapigatian ng mga yan. Ayan, hanggang dito na lamang po itong ating munting video. Sana meron kayong napulot. Itong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bayo.